kaparokya, may pasimpleng patama ang mga host ng Eat Bulaga sa dati nitong nakasama sa nasabing noontime show. At of course, pag-uusapan din po natin yung bilyonaryong sponsor na makakasama nga po sa nasabing noontime show. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So mga kaparokya, bago natin pag-usapan ng ating main topic ay ibabahagi ko po muna sa inyo yung highest viewership na naabot ng dalawang pananghali ang programa kaninang episode. So kanina mga kaparokya ay wala po tayong na-save para sa Eat Bulaga. But during the time ng Gimme 5 ay umabot po sila, if I'm not mistaken, ay 118,000 highest views. Samantalang ang It's Showtime naman po mga parokya ay 100,000 views. So yun nga po mga kaparokya, umabot po ng 100,000 views. Ito po yung average views ng It's Showtime sa kasalukuyan. Samantalang ang Eat Bulaga mga kaparokya, kung hindi po tayo nagkakamali, ay umabot nga po ito ng 118,000 views. Pakicorrect naman po ako mga kaparokya sa mga nakapanood po ng nasabing noontime show ng legendary trio. At mapunta po tayo sa ads na lumabas sa dalawang pananghaliang programa. By the way mga kaparokya, Gap 2 at Gap 3 lamang po ang na-save natin para sa It's Showtime. So dito makikita po natin, ang It's Showtime po ay may 90 TV ads at ang Eat Bulaga ay may 37 TV ads. So meaning to say mga kaparokya, wala tayong Gap 1 at Gap 4 ng It's Showtime, more than 100 TV ads ang lumabas sa nasabing noontime show ng Madlang People. So sa Gap 2 ay meron po silang 53 TV ads at sa Gap 3 ay 37 TV ads with a total of 90 TV ads. Samantalang ang Eat Bulaga mga kaparokya, sa Gap 1 sila po ay may 12 TV ads, sa Gap 2 ay 12 at sa Gap 3 ay 13 TV ads with a total of 37 TV ads. So kahapon nga po mga parokya ay nakakuha po sila ng 46 TV ads, ngayon naman po ay 37 TV ads. So bumaba po mga kaparokya ng 9 TV ads ang nakuha nilang ads ngayong araw po. So mapunta po tayo sa papremyong ibinahagi ng dalawang pananghaliang programa ngayong araw. Mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may total na 135,000 pesos at ang Eat Bulaga naman po ay may 166,500 pesos. Sa 135,000 ay binahagi ng It's Showtime, 90,000 po dito ay sa laro-laro pick, sapagkat sa elimination round mga kaparokya ay meron po silang 30,000 at 60,000 naman po sa naglaro po ng jackpot round ng nasabing segment ng It's Showtime. Samantalang ang tawag ng tanghalan of course ay 45,000 pesos. Sa Eat Bulaga naman po mga kaparokya, pero fee segment meron po silang 7,500 pesos. Sa sugod bahay ay 84,000 pesos sapagkat meron pong natanggap yung dalawang nanalo sa Kremel S na tig 2,000 at 60,000 naman po mga parokya sa winner ng sugod bahay. Pagdating naman po mga parokya sa Gimme 5 ay 55,000 pesos lamang po ang naibahagi sa nasabing segment sapagkat wala pong nasagot ang naglaro sa jackpot round ng Gimme 5. At ang 5,000 mga kaparokya ay bigay naman po ng Ajinomoto. So pagdating sa clones mga kaparokya ay meron lamang po silang ibinahagi na 20,000 pesos at ito nga po ay yung na double the money worth of 10,000 na yun nga po mga parokya. Na double the money means
20,000 po ang inuwi ng nasabing contestant ng The Clones. So yun nga po mga parokya, ang It's Showtime ay may 135,000 pesos at ang Eat Bulaga naman po ay 166,500 pesos. So yun nga po mga parokya, kanina ay pinakilala ng Eat Bulaga sa Sugod Bahay yung bagong makakasama nila na bilyonaryong sponsor na Kremel S. Tama po mga parokya, kanina ay pinakilala nga po ng host ng Eat Bulaga ang Kremel S na bago po nilang makakasama. So congrats po mga parokya sa Kremel S advance. So niya po mga parokya, tila may pahaging ang mga host ng Eat Bulaga sa dati nitong nakatrabaho na si Anjo Iliana. Kahapon mga parokya, kung mapapansin nyo ay bumubulong-bulong si Bossing Vic Soto kay Alan K. And of course, bago mag-umpisa mga kaparokya, ang Gimme 5 ay may pinag-uusapan mga kaparokya sina Bossing Vic Soto, si Joey De Leon at si Alan K. na tila mga kaparokya pahaging sa dati nitong nakatrabaho na si Anjo Iliana. At kung mapapanood yung mga parokya, may binanggit si Bossing Vic Soto na Chicago Mix. Meaning mga kaparokya, pag sinabing Chicago ay chika at yung mix mga kaparokya ay pinaghalo. Meaning to say mga kaparokya, ayon sa pagkakaintindi natin, ay chismis na pinaghalo-halo. Kumbaga, kwento mga kaparokya na pinagsasabi ni Anjo Iliana. At yun nga po mga kaparokya, may isa pang pahaging na sinabi si Bossing na bawas-bawasan daw yung kwentuhan. Dahil siguro mga parokya dati ay talagang normal ang kwentuhan ng mga dating host na nasabing noon time show. Siyempre mga parokya, pinag-uusapan nila yung mga nangyayari sa araw-araw. At siyempre, komportable sila sa nakakasama nila. Kumbaga, trust, tiwala sila sa mga kasama nila sa trabaho. Nga lang mga parokya, si Anjo Iliana ay tumiwalag, kumbaga lumihis ng landas at talagang binabanatan ang mga dating nakasama nito. Unang-una nga po mga parokya, si Tito Soto, ang Eat Bulaga, sina Bossing Vic Soto at Joey De Leon na parang may pagbabanta pa nga kaparokya kay Bossing Vic at kay Joey De Leon. And of course, si Jose Manalo ay binanatan na rin po ni Anjo Iliana. At bukas mga kaparokya ay pag-uusapan po natin yung about naman po kay Alan K. So kanina rin po mga parokya ay may pahaging si Jose Manalo kay Anjo Iliana dahil sabi nito mga kaparokya, during the time ng Sugod Bahay kay Ian Red ay ano daw po ang chismis. At may binanggit din po si Jose mga kaparokya na aw-aw. Ibig sabihin ng aw-aw ay tahol ng tahol. So yun po ang ilan sa patama ng mga host ng Eat Bulaga kay Anjo Iliana. Well mga kaparokya, para sa akin, on my own opinion mga kaparokya, ayan yung tila pahaging ng mga host ng Eat Bulaga sa dati nitong nakatrabaho na si Anjo Iliana. Simple mga kaparokya pero malaman yun. Malaman ang ibig sabihin ng sinabi ni Bossing Vic Soto at ni Jose Manalo. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga Under TVJ Facebook page may 3.7 million followers at sa It's Showtime naman po na may 19 million followers. So sa oras na 1:36 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Laro-Laro Pick. Ito po ay yung jackpot round ng Laro-Laro Pick at meron po silang kasalukuyang pot money na 200,000 pesos. Samantalang ang Eat Bulaga naman po mga parokya ay Gimme 5. So dito may kita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime po may 2,800 live viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 3,300 live viewers. So again mga kaparokya, sa oras na 1:36 PM, ang It's Showtime po sila ay may 2,800 viewers na i-convert po natin sa 3,000. Samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,300 live viewers na dito mga kaparokya ay lamang po ng 400 viewers ang Eat Bulaga against sa It's Showtime. So mapunta tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang pananghaliang programa. So
Unahin natin ang Showtime. Under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 40.5 million subscribers. At sa 8 Bulaga naman po mga parokya under TV5 YouTube channel na may 2.65 million subscribers. So sa oras na 1:37 p.m. Ang Showtime po under TV5 or GMA rather, sila po ay may 28,000 viewers at ang Itbulaga under TV5 YouTube channel, sila ay may 20,000 viewers. So again, sa oras na 1:37 p.m., ang It's Showtime po under GMA Network, sila po ay may 28,000 viewers at ang Itbulaga under TV5 YouTube channel, sila po ay may 20,000 viewers. So as you can see mga kaparokya ay ahead po ng 8,000 views ang GMA against sa TV5. Meaning ay lamang po or wagi po ang GMA against or laban po sa TV5 pagdating sa kanilang TV network main YouTube channel. So mapunta tayo sa It's Showtime. Under po yan sa kanilang main YouTube channel na may 2.72 million subscribers at sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.7 million subscribers. So ang pangalan po ng main YouTube channel ng It's Showtime ay ABS-CBN It's Showtime. So sa oras na 1:38 p.m. ang It's Showtime, sila po ay may 87,000 viewers at ang Itbulaga naman po sila ay may 115,000 viewers. So again mga kaparokya, sa oras na 1:39 p.m. ang It's Showtime, sila po ay may 87,000 live viewers at ang Itbulaga naman po mga parokya, sila ay may 115,000 viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa Showtime ay may 118 total views at sa Itbulaga naman po ay 138,000 total views. So sa Facebook Live, we consider mga kaparokya na 3,000 both ang dalawang noontime show. Pagdating sa TV network, kahit nga po ang GMA sa TV5 ng 8,000 dahil meron po silang 28,000 para po sa GMA, 20,000 naman po sa TV5. At pagdating sa main YouTube channel, 87,000 po sa It's Showtime, 115,000 naman po sa Itbulaga. So again, ang It's Showtime ay may total na 118,000 views at ang Itbulaga ay 138,000 views. So dito mga parokya ay lamang po ang Itbulaga ng 20,000 views against sa It's Showtime. Meaning to say mga parokya ay wagi po pagdating sa online viewership ang noontime show ng Legendary Trio against sa noontime show ng ABS-CBN at ng GMA Network. Yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:41 p.m.